Isang babaeng sniper ang nagtatago sa kaibuturan ng kagubatan, naghihintay sa pagdating ng kanyang target. Sa di kalayuan, isang eroplano ang lumapag sa paliparan at nang ito'y huminto, bumukas ang mga pinto at lumabas ang mag-asawa. Sa sandaling iyon, itinutok ng babae ang kanyang baril sa lalaki at pinaputukan siya. Lumipat ang eksena at pinakilala tayo sa lalaking nagngangalang Levi, isang dating US Marine at pribadong kontratista, ay retirado na sa loob ng 4 na taon bagamat tumatanggap pa rin ng ilang misyon kapag siya ay tinatawagan. Isang umaga, nakatanggap siya ng mensahe na iniuutos sa kanya na magtungo sa Marine Corps Base. Pagdating niya roon, nakilala niya ang isang babae na nagngangalang Bartholomew na nagsuri sa kanyang mga record sa nakaraan. Si Levi ay isang elite sniper. Wala rin siyang kasintahan o sino mang magdadalamhati kung sakaling mawala siya. Ngunit magbabago ang lahat ng ito sa isang bagong misyon na iaalok sa kanya ni Bartholomew. Sa Lithuania, ang babaeng ipinakita sa simula ng pelikula na nagngangalang Drasa ay dumating sa sementeryo kung saan nakipagkita siya sa kanyang ama at naglagay ng bulaklak sa puntod ng kanyang ina. Si Drasa ay isang bihasang sniper din at kamakailan lang ay naatasan sa isang bagong misyon. Siya ay mananatiling undercover sa loob ng hindi bababa sa 1 taon, marahil mas matagal pa. Hindi ito ang inaasahan niya, lalo na't ang kanyang ama ay may kanser na unti-unting sumisira sa kanya. Gayunpaman, sinabi ng kanyang ama na wag na siya nitong alalahanin at unahin nito ang kanyang trabaho. Ipinaalam din ng kanyang ama na sa pagsapit ng Pebrero 14, araw ng mga puso, nais niyang magsindi si Drasa ng kandila para sa kanya dahil tatapusin na niya ang lahat ng ito kung saan wawakasan niya ang sariling buhay at mahimlay sa tabi ng puntod ng kanyang ina. Pagsapit ng Setyembre, si Levi ay nasa eroplano nang lumapit ang isang sundalo at binalaan siya na sa loob ng 3 minuto, papasok sila sa restricted area kaya hindi na sila maaaring magpatuloy pa sa paglipad. Dagdag pa ng babaeng sundalo na sa pagkalapag niya, kailangan niyang maglakbay ng 38 kilometro pahilaga, kung saan siya ay inaasahang darating kinabukasan ng umaga. Matapos isuot ang kanyang parachute gear, tumalon si Levi at lumapag sa isang hindi kilalang lokasyon. Naglakad siya ng ilang oras hanggang sa marating niya ang meeting point. Doon, nakasalubong niya si Jasper Drake, na kilala bilang JD. Nasa lokasyon na ito si JD sa loob ng 1 taon, at tulad ni Levi, hindi rin niya eksaktong alam kung nasaan sila. Si Levi rin ang unang taong nakausap ni JD sa buong panahong iyon. Ang dahilan kung bakit ipinadala si Levi sa misyong ito ay upang palitan si JD. Ipinakita ni JD kay Levi ang Western Observation Tower na magiging tahanan niya sa susunod na 365 days. Ang tore ay self-sustaining, mayroon itong mga solar panel, isang emergency generator, isang rainwater collection system, at marami ding hayop sa paligid para sa pangangaso. Sa malayo, matatanaw naman ang Eastern Tower, ngunit mahigpit na ipinagbabawal ang anumang pakikipag-ugnayan sa kung sino man ang naatasan sa kabilang tore. Bukod pa rito, may mga mines at nakamamatay na barriers na pumapalibot sa bangin sa hilaga at timog. Tiniyak ni JD kay Levi na hindi problema ang silangang tore. Hanggat ginagawa ni Levi ang kanyang trabaho, gagawin rin ng kabila ang kanilang tungkulin. Sa teorya, simple lang ang trabaho. Araw-araw, kailangang magpatrolya ni Levi sa paligid kung saan may mga turret sa bawat 600 metro. Kailangang lagyan ng bagong bala ang mga ito, suriin ang mga barriers, at tiyakin ang maayos na pagka-camouflage ng mga nakasuspinding mines. Mayroon ding bunker sa labas na naglalaman ng mga armas, kagamitan, bala, at mga mines. Tuwing ika-30 araw, kailangan niyang magpadala ng ulat sa pamamagitan ng radyo. Ang camouflage system ay binubuo ng mga satellite transmitter na ikinalat sa paligid ng perimeter. Bawat isa ay may sariling power source at emergency generator. Ang kanilang tungkulin ay magpadala ng maling signal sa mga satellite na dumadaan sa lugar upang hindi matukoy ang lokasyon na ito dahil mahigpit itong sinisikreto sa publiko. Walang anumang komunikasyon mula sa labas, walang signal ng cellphone, walang satellite, wala kahit ano. Kung sakaling may emergency, may panic button na matatagpuan sa monthly reporting station na magpapadala ng alerto sa mga nakatataas. Kung mabigo ang camouflage system o may makalusot mula sa bangin, automatikong isasagawa ang stray dog protocol. Ipapagana nito ang mga sirena at kung mangyari man ito, ang tanging magagawa lang ni Levi ay tumakbo ng mabilis at makalayo sa lugar hanggat maaari. Ngunit hindi lang iyon. Ang tunay na misyon ay hindi lamang panatilihing sikreto ang lugar.
Ito ay upang maiwasan ng anumang nasa kailaliman na makatakas. Inilabas ni JD ang isang bomba, inihagis ito sa bangin, at matapos ang pagsabog, isang nakakakilabot na sigaw ang umalingaw mula sa kailaliman, nagpapatunay na hindi ito isang ordinaryong misyon. Ipinaliwanag ni JD na tinatawag silang The Hollow Men. Walang nakakaalam kung ano sila o kung bakit sila tinawag ng ganoon. Isa sa kanyang mga naunang kasamahan ang nagbigay ng pangalan sa kanila matagal na panahon na ang nakalipas. Noong huling bahagi ng 1940s, nagpadala sila ng 2,400 na sundalo na nakasakay sa kabayo upang linisin ang kailaliman, ngunit wala ni isa man sa kanila ang nakabalik. Naniniwala si JD na ang kailaliman ay ang lagusan patungo sa impyerno, at sila ang nagbabantay sa pintuan nito. Kinabukasan, nagpaalam si JD kay Levi. Pagdating niya sa extraction zone, agad na lumitaw ang isang helikopter. Ligtas at maluwag ang kanyang pakiramdam habang inihayag niya ang kanyang buong pangalan at password. Subalit bigla na lamang siyang binaril sa ulo at ang kanyang katawan ay itinapon sa kailaliman na parang wala lang. Ilang sandali matapos iyon, nakatanggap ng tawag si Bartholomew na nagsasaad na ang pagpapalit ng tauhan ay natapos na. Pagsapit ng Oktubre, nasanay na si Levi sa kanyang bagong gawain na suriin ang sistema, inspeksyonin ang mga minahan, at magpadala ng buwan ng ulat. Habang iniinspeksyon ang tore, natuklasan niyang may mga mensahe na iniwan ang mga naunang itinalagang magbantay dito sa tore sa likod ng isang istante. Isang araw, habang inaalagaan ang kanyang mga pananim, nakarinig siya ng ingay mula sa kabilang bahagi na tore. Umakyat siya sa tore at gamit ang binoculars, nakita niya ang bantay mula sa kabilang tore, at ito pala ay walang iba kundi si Drasa. Napagtanto nilang ang matagal na pag-iisa ay mas mahirap kaysa sa inaakala. Isang gabi, nagpas siyang suwayin ni Drasa ang mga patakaran. Sumulat siya ng mensahe sa isang papel at nagpaputok ng baril sa ere upang makuha ang atensyon ni Levi. Sumagot naman si Levi sa parehong paraan, pinapaalalahanan siyang bawal ang anumang pakikipag-ugnayan. Gayunpaman, kaarawan ni Drasa ngayon, kaya nagpa siya siyang gawin ang gusto niya. Itinaas ni Levi ang kanyang baso bilang pagbati, habang pinaandar naman ni Drasa ang musika sa pinakamalakas na volume. Pagkatapos, sinubukan nilang magpakitang gilas ng kanilang kakayahan sa pagbaril upang malibang. Lahat ay mukhang maayos, hanggang sa may mapansin si Drasa. Huminto siya sa pagtugtog ng musika at sinenyasan si Levi na suriin ang paligid niya. Wala siyang makita sa una, ngunit nang gumamit siya ng rifle scope, doon niya unang nasilayan ng mga hollow men, mga taong depormado, natatakpan ng ugat na parang halaman. Agad siyang nagpaputok na nagdulot ng pagsabog. Napagtanto nilang may ilan sa kanila ang umaakyat palabas ng abis, kaya kinailangang tumulong ni Drasa kay Levi. Dahil dito, hindi niya napansin na sa kanyang panig, may ilang hollow men na rin ang umaakyat. Hanggang sa may isang lumapit na hollow man sa kanya kaya napilitan siyang bunutin ng kanyang pistol at magpaputok. Ngunit sa kasamaang palad isang hollow man ang bumangga sa mines at sumabog ito, kung saan tinamaan si Drasa ng shrapnel sa dibdib. Lalong lumala ang sitwasyon nang dumating ang pangalawang alon ng hollow men. Sobrang dami nila na naging dahilan upang magsimulang automatikong magpaputok ang mga mini turrets para pigilan ang mga hollow men sa pag-akyat. Sinubukan ni Drasa gawin lahat ng makakaya, ngunit malala ang kanyang sugat at kalaunan ay nawalan siya ng malay. Makalipas ang ilang oras, sinuri ni Levi ang mga mina habang binabantayan siya ni Drasa. Ngunit may kakaibang nangyari. Isang parang drone na bagay ang lumabas mula sa abis, sandaling lumutang sa harapan nila bago lumipad palayo. Pagsapit ng Pasko, naisipan ni Levi na magtayo ng isang Christmas tree at binati si Drasa ng maligayang Pasko. Mula noon, mas madalas na silang nag-uusap, gumagawa ng mga snowman, at naglalaro ng chess. Sa kabila ng panganib at kalungkutan sa paligid nila, unti-unti silang nagkaroon ng matibay na ugnayan. Sumapit ang Pebrero 14, naalala ni Drasa ang bilin sa kanya ng kanyang ama na sa pagsapit ng araw na ito, magsisindi siya ng kandila para sa pagpanaw ng kanyang ama.
Labis ang pagluluksa ni Draza sa araw na ito kaya hindi maiwasang mapansin siya ni Levi mula sa malayo at tinanong kung ano ang problema. Simple lamang ang sagot ni Draza. Isang mahirap na araw lang ito para sa kanya at hiling niya na sana makasama man lang niya si Levi upang pag-aanin ang kanyang kalooban. Naalala ni Levi ang isang nakasulat na mensahe sa pader ng mga naunang itinalaga. Tanging ang mga handang lumampas sa hangganan ang makakatuklas kung hanggang saan sila maaaring makarating. Dahil dito, naisip niyang tuparin ang hiling ni Draza. Kinuha niya ang isang missile mula sa kanyang arsenal at binago ito kung saan pinalitan niya ang pampasabog ng isang lubid. Pinaputok niya ito, at sa kabila, kinabit ni Draza ang lubid sa isang puno. Matapos mag-ahit at mangalap ng ilang bulaklak, isinuot ni Levi ang isang harness at nagsimulang tumawid sa bangin. Pagdating niya sa kabilang panig, nagkaharap sila ni Draza sa unang pagkakataon. Kalaunan, nag-enjoy sila sa isang masayang pagkain sa labas habang pinag-uusapan kung nasaan sila. Sigurado si Levi na nasa hilagang hemisphere sila batay sa mga panahon. Sinamantala niya ang pagkakataon at inamin na mas maganda pa ang tanawin ngayon dahil kasama niya si Draza sa harap niya. Gayunpaman, bukod sa pagnanais na akitin si Draza, iniisip din ni Levi ang katotohanan sa likod ng Hollow Men. Pagsapit ng gabi, nagpatugtog si Draza ng musika at sa isang mapanukso at mapaglarong paraan, napilit niya si Levi na sumayaw kasama niya. Nang maglaon, habang nakatingin sa mga bituin, ibinunyag ni Levi na nagsusulat siya ng tula at mayroon siyang isinulat na tula tungkol kay Draza na pinamagatang, "She Collapsed the Night." Labis na natuwa si Draza nang marinig ito. Kinaumagahan, nagpaalam sila sa isa't isa nang may isang halik. Habang tumatawid si Levi sa bangin, biglang naganap ang isang pagsabog. Isang piraso ng debris ang tumama sa lubid at naputol ito, dahilan upang mahulog si Levi ng diretso sa bangin. Nang makita ito, mabilis na naghanda si Draza, at nang walang pag-aalinlangan, tumalon siya sa bangin kasunod ni Levi. Sa ibaba, natatakpan ang lahat ng isang madilaw na ulap. Minalas si Draza na bumagsak sa isang ilog, samantalang si Levi ay napadpad sa mga sanga ng isang puno. Mukhang wala naman siyang pinsala, pero hindi ito magtatagal. Isang dambuhalang nilalang nakahugis ng isang centipede ang handa ng umatake sa kanya, buti na lang nagkamalay siya at kaagad na binaril ito. Nahulog siya sa isang mapulang malagkit na substansya sa pagitan ng mga ugat ng puno. Nagsimulang balutin siya ng substansyang ito, at pilit niyang nilabanan ngunit nabigo, hanggang sa dumating si Draza at pinaputukan ang mga nakakapit kay Levi upang mapalaya siya. Nagpa siya silang magtungo sa silangang pader upang hanapin ang cable na makakapagpaakyat muli sa kanila sa itaas. Ngunit hindi lang ang centipede at ang kakaibang substansya ang panganib sa lugar na iyon. Biglang lumitaw mula sa kung saan ang mga Hollow Men na nakasakay sa kabayo at inatake sila. Napabagsak ni na Levi at Draza ang karamihan sa kanila ngunit may isang nakatakas. Ang mas malala pa ngayon, napagtanto ni Draza na nawala niya ang auto-ascender kanina sa ilog, at kapag wala ito, kakailanganin nilang umakyat ng 500 metro upang makaalis sa lugar na ito. Ang tanging opsyon nila ay sundan ng ilog patimog, magbabaka sakaling makahanap ng daan palabas ng abis. Gayunpaman, may isang kakaibang bagay na nakatawag ng kanilang pansin. Ang mga Hollow Men ay nakasuot ng mga unipormeng militar mula sa Estados Unidos, Britain, at Soviet Union, at ang lahat ng ito ay mula pa noong 1940s. Hindi makahanap ng sagot, nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa ang dilim ay nagbago mula sa dilaw patungong lila. Doon, natagpuan nila ang kanilang sarili na napapalibutan ng mga hindi gumagalaw na Hollow Men na nakakabit sa mga sanga ng puno. Sa kanilang paglalakbay, nakarating sila sa isang abandonadong nayon kung saan may isang malaking butas sa lupa. Sa loob ng gusaling mistulang simbahan, nadiskubre nila ang mga kalansay ng tao. Katabi ng isa sa mga ito ay may cyanide, na nagpapahiwatig na pinili nilang tapusin ang sariling buhay. Sa sandaling iyon, bumaba ang mga gagamba mula sa kisame habang dumarami rin ang mga Hollow Men mula sa labas.
Ginamit ni na Levi at Drasa ang kanilang mga sandata upang makatakas sa simbahan at marating ang pader ng Abyss. Doon, nakakita sila ng isang pinto at pumasok. Madilim sa loob, ngunit sa tulong ng kanilang mga flashlight, nagawa nilang makahanap ng isang tila abandonadong laboratorio. Sa loob, nadiskubre nila ang isang emergency generator na sa kabutihang palad ay gumagana pa rin. Matapos makahanap ng isang tape, pinatugtog nila ito sa recorder. Ang recording ay ginawa noong July 12 o 13, 1964. Isang babae ang nagpaliwanag na ang kanilang komunidad ay nabuo bilang bahagi ng isang lihim na koalisyon sa pagitan ng mga bansa mula sa silangan at kanluran. Sa pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, habang abala si Robert Oppenheimer sa pagpapaunlad ng atomic bomb sa Los Alamos, sila naman ay gumagawa ng biochemical missiles na lubhang mapangwasak. 6 na araw bago ang pag-record, isang lindol na may lakas na 8.1 magnitude ang tumama sa kanilang lokasyon na labis na sumira sa katatagan ng pasilidad. Dahil dito, ang kanilang misyon ay nagbago mula sa pananaliksik patungo sa pagpigil ng sakuna na kumalat ang toxin. Ginawa nila ang lahat upang maiwasan ang pagkalat nito. Ang pagkaka-expose sa biochemical contaminants ay naging sanhi ng pagsasanib sa genetic DNA ng mga nilalang sa loob ng Abyss. Ang DNA ng tao ay naghalo sa mga halaman, hayop, at maging mga insekto. Ang mga tao ay kayang labanan ng kontaminasyon kung ang pagkaka-expose nila sa biochemical contaminants ay tumagal lamang ng ilang oras kaysa sa maraming araw. Gayunpaman, kapag tumagal na sa loob ng 5 araw, ang mga tao ay magsisimula ng lumitaw ang mga pisikal na mutation. Ang kanilang matalinong desisyon na pumili ng isang liblib na lugar ang tanging dahilan kung bakit nailigtas ang natitirang bahagi ng sangkatauhan. Kasama sa mga kagamitan na kanilang natagpuan ng isang computer na pag-aari ng Dark Lake, isang kumpanyang dalubhasa sa pananaliksik ng henetika. Isiniwalat nito na ang kanilang mga drone ay nangongolekta ng mga hybrid na sample ng DNA upang lumikha ng mga super soldier. Sa sandaling iyon, napagtanto ni na Levi at Drasa na hindi pala sila nagtatrabaho para sa militar tulad ng kanilang pinaniniwalaan, kundi para sa Dark Lake. Matapos mapanood ang recording, nauunawaan nilang kailangan nilang makahanap ng paraan upang makatakas bago sila mas matagal na ma-expose sa biochemical contaminants. Sa kasamaang palad, natuklasan ni Drasa na ang kanyang backpack, na naglalaman ng lahat ng kanilang bala, ay wala na sa pinag-iwanan niya. Natagpuan nila ito sa labas ng laboratorio at dahan-dahang lumapit si Drasa upang kunin ito. Ngunit nang mahawakan na ito ni Drasa, bigla siyang hinila palayo ng Hollow Man na nakasakay sa kabayo. Sinubukan niyang lumaban at kumawala, ngunit nabangga ang kanyang ulo sa isang puno dahilan upang mawalan siya ng malay. Pagmulat ng kanyang mga mata, nakita niyang nakatali na ang kanyang mga kamay at nasa harapan niya ang Hollow Man. Ngunit hindi siya sumuko. Sa paggamit ng lahat ng kanyang lakas, sinipan niya ang Hollow Man at nagawang mapakawalan ng sarili. Nagsimula silang maglaban, ngunit mas malakas ang nilalang. Naiwasan ni Drasa ang mga pag-atake nito at ginamit ang apoy upang sunugin ang mga ugat na bumabalot sa Hollow Man hanggang sa dumating si Levi at binaril ang Hollow Man. Sa sandaling iyon, natuklasan nila na ang Hollow Man ay ang unang sundalo mula sa Western Tower, at siya ang unang tao na nagbigay ng pangalan sa mga nilalang na Hollow Man. Napagtanto ni Levi na nasa loob sila ng isang missile silo. Matagal nang nasira ng lindol ang mga missile, na naging sanhi ng pagtagas ng kemikal. Ngayon, nasa hamog na ang kontaminanteng ito. Sa kanilang pagtatangkang makatakas, napadaan sila sa isang dambuhalang malagkit na nilalang, hindi gumagalaw ngunit buhay. Maingat silang hindi ito hinahawakan, takot na baka magising ang mga ito. Gayunpaman, aksidenteng natapakan ni Drasa ang isa sa mga galamay nito, kaya't nagalit ang nilalang at umatake. Nakipaglaban sila upang makaligtas, at sa huli, naghagi sila ng pampasabog na nagpaapoy sa mga nilalang. Pagdating nila sa isang garahe, nadiskubre nila ang ilang jeep na gumagana pa at may malalakas na winch na maaaring gamitin bilang kanilang elevator paakyat. Mabilis na tumulak si Drasa patungong silangan upang hanapin ang cable, at sa wakas ay natagpuan nila ito.
Agad nilang ikinabit ito sa jeep at nagsimulang umangat. Hindi nagtagal nakalabas na sila mula sa makapal na hamog, ngunit bigla silang tumigil sa pag-akyat nang mapansin nilang nasundan sila ng mga Hollow Man. Nilabanan nina Levi at Drasa ang mga ito, ngunit masyado silang marami. Kaya ginamit ni Levi ang gasolina upang silaban ang mga Hollow Man. Dahil dito, nakalaya sila at nakarating sa tuktok. Sa tore, inalagaan nila ang kanilang mga sugat at napagkasunduang i-quarantine ang kanilang sarili sa loob ng 5 araw upang matiyak na hindi sila nahawa ng biochemical contaminants. Bumalik si Levi sa kanyang tore, at kinabukasan, ginawa niya ang kanyang buwan ng ulat. Nakausap niya si Bartholomew. Ipinabatid ng mga drone kay Bartholomew na may mga naganap na aktibidad sa kailaliman, kaya tinanong nito si Levi kung bumaba ba siya roon. Itinanggi ito ni Levi, at sinabing marahil ang kanyang katapat sa kabilang tore ang bumaba doon. Dahil dito inutos ni Bartholomew sa kanya na patayin ang kasama niya sa kabilang tore. Bagaman sumang-ayon si Levi kay Bartholomew, pero kasinungalingan lang ito dahil may ibang plano ang dalawa kung saan pasasabugin nila ang buong pasilidad. Nagpatuloy ang komunikasyon ni Levi at Drasa hanggang isang araw, narinig nila ang paparating na helicopter. Agad nilang napagtanto ang panganib at nagtakbuhan sa magkahiwalay na direksyon. Alam ni Bartholomew na hindi susundin ni Levi ang utos niyang patayin si Drasa kaya pumunta siya mismo sa lugar upang patayin silang dalawa. Nagpadala siya ng mga drone na mabilis silang natunton at pinaulanan ng bala. Gayunpaman, nagawa nilang pabagsakin ang mga ito. Pareho silang nakarating sa mataas na lugar, inihanda ang kanilang mga rifle, at tinutok sa tore kung saan naroon si Bartholomew. Sa sandaling iyon, napansin ni Bartholomew ang isang sulat na isinulat ni Levi sa pader. May 3 bagay na hindi maitatago ng matagal: ang araw, ang buwan, at ang katotohanan. Sa parehong sandali, pinaputukan ni na Levi at Drasa ang mga satellite, sinira ang camouflage at inilantad ang kailaliman. Nakaligtas si Drasa, habang si Bartholomew at ang kanyang koponan ay umatras gamit ang helicopter, ngunit nahuli sila sa pagsabog. Bagaman sugatan, sinubukan ni Levi na makalayo hanggat maaari, ngunit hindi ito sapat. Tinangay siya ng pagsabog at nahulog sa isang talon. Makalipas ang ilang panahon, nasa France si Drasa. Pinanghawakan niya ang pag-asang buhay pa si Levi. Ngunit dahil sa tagal ng panahon, napagpasyahan niyang buksan ang liham na iniwan nito sakaling hindi na siya makabalik. Sa loob, natagpuan niya ang tulang isinulat nito para sa kanya. Dumating ang Abril at nagtatrabaho si Drasa bilang waitress sa isang restaurant. Sa kanyang pagkamangha, nakita niya si Levi na nakaupo sa isang mesa. Lumapit sila sa isa't isa, nagpalitan ng ilang salita,